Nasakbot sa malaking gulo ng nakaraang gabi ang mga mamamayan ng San Diego. Malungkot at wala ni isang tao ang daang kinalalagyan ng kwartel at tribunal. Nakapinit pa rin ang mga bintana. Nang may isang taong nagbukas ng bintana, ang ibang kapitbahay ay nagsisunuran na rin. Sina Hermana Pote at Hermana Rufa na magkatapat ng bahay ay sandali ang nagkatinginan, nagngitian at halos sabay na nag-antanda. Akala mo yung Misa de Gracia isang kastilyo. Mas marami pang puto kagabi, kasunong looban ni Balat ng Bayan. Maraming puto, sinasabing ito'y likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo. Hindi! Ang naglaban ay mga Guardia Civil at mga Cordillero, tsaka hinuli si Don Filipo. Unti-unting nagkatao ang lansangan at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara raw ay pinagtangka ang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng Guardia Civil. Ang mga namatay ay hindi 14, kundi 30. Si Kapitan Tiago ay nasugatan kaya't siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Gabi na nang magkaroon ng kaliwanagan ang balita. Kaagaling ko pa lamang sa tribunal at nakita ko na kabilanggo sina Don Filipo at Ginoong Ibarra. Sinigaw ni Bruno si Ibarra ay naghahangad pumaslang dahil kay Alperes papakasal si Maria Clara. Mabuti na lamang at ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. Sinunog ang bahay ni Ibarra, kung hindi siya dinakip ay pati siya ay madadamay. Kaawa-awang binata, huwag mo nang ipagtanggol ang isang ex-kumulgado. Sa kabilang dako, balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol sa bakuran ng isang bahay. Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. 2 beses ko siyang nakitang kausap ang sakristan niya. Isang lalaking mukhang taga-bukid at may tapal sa leeg ang nagtangkang lumapit sa bangkay na nakabitin. Nakilala niya ito. Pagkapanggaling sa nagpikti ay nagtungo siya sa kumbento. Inabutan ng taga-bukid ang sakristan mayor na natutulog. Umupo siya sa tabi nito upang hintayin magising, ngunit nahulog ang kanyang piso at iyo'y tinanglawan niya sa ilalim ng silyon. Nakita niyang ang pantalon at manggas ng baro ng sakristan ay puno ng amor seko. Nagising ang sakristan at tinanong kung ano ang kanyang sadya. Bakit ka naririto? Magpapamisa po sa isang taong malapit ng mamatay. Is that all they prove? And this is when the